Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Undersecretary Claire Castro at welcome po sa ating 2025 Post-SONA Discussions. Live po tayo ngayon mula sa makabagong San Juan National Government Center. Ito ay napapanood sa Facebook at YouTube ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sana rin ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat matapos ang sunod-sunod na bagyo at pag-ulan. Matapos ang matagumpay na State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalagang magkasama-sama tayo ngayon upang talakayin pa at maunawaan ng mas detalyado ang mga nilalaman ng talumpati ng ating Pangulo. Ngayong tanghali, kasama natin ang Infrastructure Development and Energy Security Cluster. Isang masigabong palakpakan para sa ating mga panauhin. Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, Department of Transportation Secretary Vince Dizon, Department of Energy Secretary Sharon Garin, Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Roel R. Aguda, National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda. Good afternoon po. Pagsasaayos ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura ang idiniin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas maging magaan ang buhay ng bawat Pilipino. Sa kanyang pahayag sa State of the Nation Address, note nito lamang Lunes, sinabi niya, "Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon, patulak ng Bicol at tiyaking tama ang kalidad, matibay at nasa takdang oras ang pagtatapos." Secretary Manny, marami ang nag-aabang nito. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng update tungkol sa mga nabanggit na proyekto ng Pangulo? Maraming salamat, Yusek Claire, sa ating tanong. Ang pangunahing kalsada po na papunta ng Bicol ay tinatawag po nating Maharlika Highway. Ito yung pangunahing kalsada na isagawa pa po noong panahon ng late President Marcos po ito. Sa ngayon po, ang Maharlika Highway, nakita po namin na dahil sa pagunlad ng mga kabuhayan, marami na pong masisikip na daan ito. So, kasalukuyan po namin ngayon, sinasagawa ng magdadagdag ng additional lanes para mas maluwag ang pagdaloy ng ating mga traffic. Ito hanggang, hindi lang po dito sa may Quezon, dadating po ito yung hanggang Maharlika Highway po hanggang Sorsogon po ito. So ito po tuloy-tuloy po na gawain ng Department of Public Works and Highways. At hindi lang po naman dito sa Luzon, hanggang Mindanao po yung Maharlika Highway. So tuloy-tuloy po ito. Ngayon po dito sa mga malalaking gawain po dito sa papunta ng Quezon, ito po yung inaabangan po siguro ng lahat. Ito po ay yung hindi pangkaraniwang daan na ginagawa natin ngayon. Ito yung expressway po mula sa Santo Tomas, papunta po sa Lucena. Ito po yung tinatawag natin na TR4 project. Ito po ay expressway. Na siguro po ito yung inaabangan ng lahat kasi po ito this is about 66 kilometers from Santo Tomas going to Lucena. Ang segment po nito ng from Santo Tomas to Chaong, bubuksan na po ito sa 2026 at matatapos po lahat ito sa 2027. So this will give kwan na po ito, mas mabilis na po ang daloy ng traffic natin. Kung saan po sa ngayon, para mula Santo Tomas, papunta ka ng Lucena, baka aabutin ka ng 4 na oras. Pag nabuksan na po itong expressway na ito, siguro 1 oras na lang po. So mas mabilis, as magbibigay ng kaunlaran na naman sa ating nasasakop dito sa area na ito. So ito po, ito yung adhikain din ng ating Pangulo na magbigay ng efficient connectivity sa ating mga kanayunan at lalo na po sa mga pag-unlad ng ating ekonomiya. At ito po rin yung sa programa ng ating pamahalaan na kaagabay po natin ng private sector. Ito po yung sa itong expressway na ito ay kasalukuyan po sinasagawa ng San Miguel Corporation po.
sa kanilang concession agreement. Salamat po. Thank you for that. Meron pa po. Ito yung isa sa mga exciting part. Isa sa mga exciting part sa SONA. Mainit ring tinalakay ang naging problema kung bakit pumalpak ang flood control projects. Ang sabi ng Pangulo, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Sekmani, ano po ang deadline sa inyo ng direktibang ito? At ano po ang masasabi po ninyo tungkol dito sa mga proyektong ika nga ng Pangulo ay guni? Maraming salamat ulit, Sec. Claire, Yusek Claire. Masasabi ko lang po na talagang kailangan po natin isagawa ng mga flood control projects para maproteksyonan po natin ang mga kapagiliran. At mabigyan po natin ng katiyakan ng ating mga mamamayan na hindi sila binabaha. Sa kasalukuyan po, itong administrasyon ng ating presidente, mula po nagsimula nito, ang Department of Public Works and Highways po, nakatapos na po kami ng I think about 9,800 flood control projects all over the country po nito, no? Sa lahat. At sa kasalukuyan po, meron po kaming I think 5,700 ongoing projects, na flood control projects pa rin po ito. And ang kwan po namin dito, yung instructions ng ating presidente na ibibigay po namin yung listahan kung ano yung natapos, ano ang kasalukuyang estado, nandiyan pa ba yan, mga yan, o tsaka kung ano yung ginagawa na namin ngayon. Ngayon po, ang kwan po namin dito, sa tingin ko naman, yung mga naisagawa na namin dito, nagbigay po ng protection, immediate protection po sa ating mga mamamayan sa paggawa po namin ng sinasabi nating sangga sa mga pangsangga sa floodwaters dito sa gilid ng mga ilog. At ito yung tinatawag po namin mga revetment walls. And this has provided immediate protection sa underlying areas. Ngayon po ang nakikita po namin kasalukuyang pinaglalaanan po namin ng pansin, kahit po kagaano karami yung mga revetment walls na ginagawa namin, kung hindi po natin ma-address yung siltation. Unfortunately po, ito yung nadatnan namin ito sa administrasyon na ito. Noong pumasok kami dito sa administrasyon nito, napansin po namin na yung mga riverbeds po, yung sa ng dinadaanan ng tubig, mababaw na po. I think for the last many years, during the past administrations, hindi po nag-desilt o nag-dredge. So ito po yung challenge na tinitingnan namin. Kasi ang tinitingnan po namin dito, kahit gaano karami yung ginagawa naming revetment walls o sangga, kung hindi namin na-address po yung kailangan mahukay yung siltation, ay talagang aapaw po yun. So yun pinagtataon na namin pansin. Inaano na po namin ito sa mga programa namin at kasamang palad lang po, hindi lang po kami nabigyan ng sapat na pondo. Pero hindi ho kami tumitigil at sa itong mga susunod na taon, ilalagay pa rin namin dito kasi kailangan po natin i-address po itong dredging at desilting ng ating mga river basins, rivers. Kasi kung hindi po, talagang aapaw at aapaw pa rin yung mga tubig baha. Okay, maliwanag niyo po sinabi kanina na mayroon na po tayong nagawa ng mga flood control projects, 9,800 na po. Opo. Sa palagay po ba ninyo, itong mga nagawa na po na under the administration po ni Pangulong Marcos Jr., ito po, sabi niyo po, ay nakatulong? Tinitiyak po namin nakatulong po ito mga ito kahit paano sa pagsugpo po ng mga flooding problems, lalong-lalo na po sa low-lying areas, yung mabababa po ng mga lugar. At kasalukuyan po naman natin dito. Sa ngayon po, kasi isa po sa mga tinitignan namin, babaguhin po dapat namin ang mga disenyo ngayon ng mga flood control projects. Kasi iba po yung tinatahak natin na sinasabi nating climate change. Nakita po ninyo na ginawa po kasi
Well, unang-una, malaki po yung pangangailangan na equipment na dapat kami na pledging para maiwasan po natin yung haka-haka ng mga araw daw. Ito yung sanhi ng mga corruption o sabi. Pero I think ang kwan po namin dito, i-isolate po natin yung issue ng corruption. We have to address the technical requirement po. Kailangan Equipment Opo, para... yes po. Opo. Kesa kumbaga kinukontrata pa to sa iba. Opo, tama po yun. So, kailangan nyo ng budget. Ito po, yung ilalagay po namin ulit sa 2026 budget po ito. Pero sabi nyo nga po parang 3 taon, hindi kayo masyado nakapag-dredging dahil ang problema nyo rin ay? Gusto na sana namin magkaroon kami na panibagong mga equipment at para namin, kami na po ang gagawa sana nito. Okay. Ito pa po. Ang sabi ng Pangulo, halimbawa, sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na sinimula noong 2014, ginastosan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taong tinayo. Noong buksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa, ang bilis na sira. Katibay. Ngunit nakaligtaan naman ang wastong pagmentina at pagkumpuni sa pagdaan ng mga dekada. Nalagay patuloy sa panganib ang publiko. Hindi po dapat ganon. Again, Sec Manny, ano po ang maibabahagi ninyong detalye tungkol dito? Tama po yun. I think pumunta po kami personally si Presidente doon. Tinignan yung San Juanico Bridge. At natutuwa naman siya nung nandyan ang San Juanico Bridge. Ito pong issue ng Kabagan Santa Maria Bridge, tama po ito. Nadatnan din po natin ito sa administrasyon ng ating Pangulong Marcos. Sa kasawayang palad, may dumaan po na truck na overloaded at bumigay po yung isang segment po nito. Sa tinagal-tagal na ginawa itong tulay na ito, ay nagtataka nga rin kami kung bakit napakatagal ang paggawa nitong tulay na ito. But, well, nandoon na po. Nung matatapos at pwede na sanang daanan sa Kasawang Palad, medyo nasira po yung segment. Mabuti na lang po at wala pong nasawi o namatay doon sa insidenteng yon. Ito po yung sinasabi po nga namin na sana nga itong pagtulong-tulungan po natin yung pagdaan ng mga overloaded trucks sa ating mga tulay. Kasi po ito yung nakakapirwisyo. Nakita na po natin nito na kung halimbawa nasira ng tulay because just overloading, masisira po yung continuity ng transportation natin. So dapat po ito, pagtutulungan po natin dito. Meron naman po tayong batas na nag-aakda kung ano ang dapat karga o ano ba ang tunilada ng kinakarga ng ating mga nagbibiyahe niyan. But we need actually yung kooperasyon din po ng local governments at lalong-lalo na sa mga secondary roads na hindi naman po namin nababantayan. Anyway po, ito po, tinitignan po din namin kung paano, bakit nga nagtagal yung paggawa ng tulay. Tinitignan po namin ng aspeto ng disenyo, kung sino nag-design, ano po ba ang kasalanan ng disenyo, ano sa kasalanan ng kontraktor, at kasalanan ng truck na dumaan dyan. At ang pinakwan po dito, ang instructions natin ng Presidente, kahit na ginagawa natin. Yung Meralco bill ninyo, makikita niyo yan, may transmission, generation, tsaka distribution yan. So, ang role ng DOE, para kaming teacher, behave kayo mga estudyante. Dapat you work together and you behave by yourself. We tell the generators kung anong dapat na capacity kailangan, anong technology na pwede, paano you maintain, you need to maintain your commitments. Si NGCP naman, kailangan i-connect mo yung mga ating mga lahat-lahat, from generation to distribution. Si distribution naman, dapat maayos yung serbisyo nyo. So, complicated siya kasi ang dami-dami pong players. Wala pong gastos ang gobyerno dito because we are mere policy makers and regulators. So, kung hindi mag-behave yung isa, halimbawa pag hindi mag-behave yung NGCP, na minsan-minsan nangyayari, nasisira yung buong sistema, umaakyat din yung presyo natin. Or halimbawa, mahal din yung pinatay yung planta,
mahal yung charge niya, mahal yung pinag-usapan nila sa distribution sa electric co-op nyo, nasisira yung sistema. Pero kaya nga po, we will, as mandated by the President, kailangan disciplinarian tayo. We have to make sure that we give the best to the Filipino people. That's why we are going to be more strict on the generation, transmission, and distribution po. Yan ang tinatawag nating napakaliwanag ng pagkaka-explain, pero komplikado pa rin. Thanks po, Sec Sharon. At napakarami namang naging concerns tungkol sa kuryente. Ang susunod na mensahe ay para sa National Electrification Administration. Ito po ang sabi ng Pangulo. Ipinag-uutos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Napakalaking perwisyo talaga nito, lalo na sa turismo at kabuhayan ng mga nasa Siquijor. So anong hakbang ang ginagawa ngayon ng ahensya ng NEA para tugunan ang utos na ito ng Pangulo? Admin Almeda. Good afternoon, Yusek. Before I touch on the remedial measure, pwedeng bigyan natin muna ng background. Alam mo, Yusek, as early as January of this year, we have been receiving reports that SIPCOR medyo masama ang patakbo. Nawawala ng rotational brownouts pa isa-isang oras, sa isang araw. At binigyan instruction ko ang electric cooperative, sulatan ninyo, makipag-usap kayo. And tama po na siguro malaman ng karamihan ng mga Pilipino, nung binanggit ni Presidente, ultimo pambili ng krudo ay problema. So, ako naman po ay binigyan ko ng instruction ang Procelco, ang electric cooperative, get to the bottom of this. And bumabalik naman sa akin ng kooperatiba, nire-report naman sila sa akin, admin, may pangako ho sila na ganito, ganyan. And so, ako naman ay nagre-rely dahil, alam mo, totoo lang, maliit na operations lang ang Siquijor, hindi naman ganong kalaki. Kasi 9.5 megawatts lamang ang requirement. Until finally, nung dumadalas na ang mga brownout, ang Energy Family ay nagpunta ron. Panangunahan ng DOE, NEA, RC, NPC, para malaman namin kung ano talaga ang nangyayari. So, doon namin nalaman na wala palang permit ang planta. So, kami sa NEA, isinantabi muna namin yan dahil yan ay saklaw ng ERC. Isinantabi muna namin yan at nag-concentrate kami kung paano namin gagamutin ang brownout. Dumating ang May 14, if I'm not mistaken, out of the 9 gensets na naka-install, 4 ang bumigay. Ilang chat groups ang ginawa namin dyan, ilang meetings na, and we're back to zero again. We don't we? Habang hinihintay natin itong mga napakalalaking mga proyekto, yung subway, yung ating tren mula Calamba hanggang Clark, yung BRT natin sa Cebu, yung modern bus natin sa Davao, at sa iba pang lugar ng bansa, kailangan yung pang-araw-araw na hirap na dinaranas ng mga kababayan natin, kahit paano naman, matulungan natin sila at maibsan natin kahit paano. Yun doon talaga nang gagaling ang ating Pangulo. Nararamdaman niya yung hirap ng mga kababayan natin. Hindi madaling mag-commute. Yusek, araw-araw, alam natin lahat yun. No? Sa mga estudyanteng nandito ngayon, sa mga iba sa inyo na nagko-commute, hindi madali. No? Delikado, hindi safe, mahirap. Kaya sabi ng Pangulo, tulungan natin ang mga kababayan natin. No? Marami dito mga maliit na bagay. Pero kung iisipin natin, malaking bagay na yan para sa ating mga kababayan na itong dinadaanan araw-araw. Kaya para gawin yon, nag-focus ang DOTR, hindi lamang para pabilisin yung mga malalaking mga proyekto at paspasan para matapos ng mas mabilis at mas maaga. Yung mga maliliit na bagay na yon, yung pila sa MRT, sa LRT, no? Talagang nag-focus tayo dyan at napaigsi natin yan, pero ituloy pa rin ang ating mga improvements. At napakaganda po nung mga direktiba ng Pangulo na yung mga diskwento natin, lalo na sa mga estudyanteng nandito ngayon. No? Dati, 20% lang. Ngayon, 50% na kalahati na lang ang babayaran ng ating mga estudyante, ng ating mga seniors, at ng ating mga PWD.
Pero ang sabi ng Pangulo, hindi pa rin tayo dapat huminto. Hindi tayo dapat makontento dyan lang. Dagdagan pa natin ang serbisyo. Kaya nga, ang pinaka-excited kami ngayon sa DOTR, yung nakakatuwa, no, yung blue and white na buses natin na iikot. No? So, ang sabi ng Pangulo, tulong natin yan. No? Kaya namang pondohan ng gobyerno yan, magiging direct subsidy yan sa mga bus companies para mag-offer na sila ng libreng sakay with the lab bus. No? So, yun mga tuloy-tuloy lang tayo, Yusek Claire, no? At hindi tayo hihinto. Pero at the same time, yung mga project natin. Kanina umaga lang, nasa Ortigas ako, kasama ko si Mayor Vico Soto. Yung natitirang mga problema ng right-of-way sa subway natin, dun sa Ortigas, pinipilit na nating solusyonan sa tulong ng LGU, sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. No? So hopefully, in the next few weeks or mga isang buwan, masosolve na natin yon at tuloy-tuloy na. MRT. Sec Vince, ano po ba ang naging problema ng mga tren na ito? Pwede ninyo na bang palawakin pa ang aming kaalaman tungkol sa sinasabing ito ng Pangulo? At ano ang dapat gawin para hindi na maulit ang mga ganitong klaseng procurement? Alam mo, Yusek Claire, salamat sa tanong. No? Alam mo, itong mga Dalian train na ito, 10 taon mahigit na, no? Since ito'y na mga nabili. Sabi nga ng Pangulo natin, no? Sayang eh. Ano yan, 48 trains yan, no? 48 train yan. Na nandun lang sa depot natin, sa ilalim ng Trinoma. Inaalikabukan? Inaalikabok, kinakalawang. So sabi ng Pangulo, hindi na pwede yan. No? Masyado nang matagal yung 10 taon na binayaran yan, no? Partially ng gobyerno. Dapat yan, ang pangako niyan, magamit para lalong bumilis ang pagbiyahe sa MRT para hindi na masyado naghihintay ng matagal yung ating mga kababayan, hindi na masyado mahaba ang pila. So, kailangan ayusin na natin. So, naging challenge po sa DOTR, buwan na pag-check nung unang 3 napagana na natin 3 weeks ago. No? At ngayon, umaandar na yung train na yun. Nakakatuwa nga, Yusek Claire, kasi madalas ko nakakita sa social media yung mga madalas sumasakay ng MRT. Pagka nakikita nila yung Dalian, talagang pinipicture nila at binibidyo nila. Kasi nakakatuwa. Kasi bago siya, ibang kulay. No? Matingkad yung kulay. Kaya ang utos ng ating Pangulo, dapat magamit na natin lahat yan once and for all. So, ang commitment natin ngayong taong to, madadagdagan pa natin ng 6 pa, kasi yun ang sa kasulukuyang inaayos at tinetest. Pero ang pipilitin natin next year, yung matitirang 39, yung 39 na matitirang trend, lahat magagamit na natin next year. So, pwede ba natin sabihin, Sec Vince? Dalian na. Oh, yun ang utos ng Pangulo. Dalian na natin yung Dalian. Dalian na. Thank you po, Sec Vince. Thank you po. Ang susunod naman na pag-uusapan natin ay may kinalaman sa digital connectivity. Uy, mga estudyante, gusto to. Ang pahayag ng Pangulo, ngayong taon din, nagsimula na tayo mabigay ng mahigit 1 milyon na SIM card na may libreng data para sa ating mga eskwelahan, lalo na sa mga nasa liblib na pook. At dahil pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell sites sa mga GIDAs, secondary. Maaari po ba niyong ibigay sa amin ang detalye tungkol sa informasyon na ito? Medyo techy kasi. Thank you, Yusek Claire. No? Magandang hapon sa lahat. Yung tinatawag naming programa na Bayanihan SIM, nagsimula po yan sa pag-uusap ng Presidente at ng private sector. Sabi niya ng Presidente, bakit ba kulang ang cell site dito sa Pilipinas? Dapat paramihin. So in that consultation, lumabas po itong proyekto na to. Ano itong project na to? Doon sa mga lugar na wala pang cell site, lalo na yung sa GIDA na tinatawag natin, doon sa mga malalayong lugar na liblib, uunahin natin yung mga public schools. Maglalagay po tayo dyan ng cell site. At the same time, subsidize tayo ng mga SIM card ba. Yung cell site ang magtatayo po niyan mga telco. Hindi po gagastos ang gobyerno dyan. Tayo naman, magbibigay tayo ng SIM card dun sa mga beneficiary ng DepEd. Sinimulan muna natin sa mga public school. Kasi nga, gusto ng Presidente, ang unahin namin is yung online learning ba at saka yung mga eskwelahan na wala pang connectivity, mabigyan na ng connectivity. So, hindi matatapos ang taon, makakapag-distribute na kami ng almost 1 million SIM card. Pero ang kagandahan yan,
Yusek Claire, hindi lang yung estudyante o guro na may SIM card ang makikinabang. Pwede nilang dalhin sa bahay nila to. At ang average na 4 to 5 family members sa isang pamilya, siguro mga 5 milyon ang makikinabang dyan sa paggamit ng SIM card na yan. So yan po yung, yung tinatawag natin na Bayanihan SIM. Nagsimula po yan last month and tuloy na po yan. Good news yan. At ibinida rin ang eGov app po, ang eGov PH app ng Pangulo sa kanyang SONA. Sabi nga niya po, mula nang inilunsad ito noong 2023, ang eGov app ay nagagamit at napapakinabangan ng ating taong bayan. Patuloy pang dumarami ang serbisyong tiyak na praktikal sa bawat Pilipino. Ngayon, mahigit 40 serbisyo ng pamahalaan kasama na ang mga LGUs ang nasa eGov app. Sec Henry, sa building rin na ito, nakabahay ang kauna-unahang eGov serbisyo ng gobyerno gamit ang app. Ayan, thank you, Yusek Claire. So, tama-tama na dito tayo nag-uusap kasi dito na-launch ng Presidente yung eGov Servicio Hub at saka yung eGov app ng mga functions. Isa dito yung ginawa nga namin ni Sec Vince. Imbis na pumila ka pa sa LTO, ngayon pwede ka na mag-renew ng license mo online. Laking bagay po yon. Lalo na sa mga panahon na bumabagyo, di ba? Makikita nyo yung convenience na pwede ka bang mag-transact sa gobyerno nang hindi ka na lumalabas ng bahay at hindi ka na natra-traffic. Ito naman yung serbisyo hub na meron tayo dito. Makikita nyo po sa second floor. Nandyan ang serbisyo ng PhilHealth, nandyan ang PAGCOR, PCSO, lahat po ng mga ahensya na kakailanganin nyo sa pang-araw-araw na buhay. Sample lang to, magkakaroon din tayo sa serbisyo hub sa buong Pilipinas. So, kung pumunta po kayo sa counters ng mga ahensya, dapat one-stop shop na. So kung meron kang physical store na ganun, meron ka rin dapat sa app. Yung bang pupunta kayo sa ibang bansa, magbabayad kayo ng kyesa, hindi na kayo pipila doon. O kaya yung diploma nyo nandun na rin. Yan ang kakaiba sa eGov app natin ngayon dahil hindi lang po isang award yan, ang dami pong international award na yan. Darating ang panahon, sasabihin nila, only in the Philippines, meron ka ngayong app na lahat ng serbisyo, mapasa lokal na gobyerno o mapasa nasyonal na gobyerno, nagagamit na po, na kukuha nyo doon. Kaya maraming masalamat kay Pangulo Marcos Jr., sa DICT, of course, Secretary Henry, and of course, then kay Yusek Dave Almerol. Thank you po for this eGov PH app. At sa puntong ito ay bibigyan natin ng pagkakataon na sagutin ng ating mga panauhin ang mga tanong mula sa mga kaibigan natin sa media. Okay, medyo mainit po ito. Akala ko nga po yung flood control lang mainit. Mas mainit itong usapin. Pero parang nasagot po ni Admin Almeda. Pero dagdagan po natin. Is the DOE and NEA considering sanctions or penalties against SIPCOR if found negligent? Could this include revoking the power supply agreement or recommending a refund to consumers? And idagdag ko na po, sabi niyo po din ay gumastos na rin ang gobyerno dahil sa medyo hindi sapat na supply ng kuryente. Pati po ba yung nagastos ng gobyerno ay dapat din po nilang mabayaran? Energy industry, sila yung mag-impose ng penalties or cancellation of any contract. So, nandun na po sa ERC, it's undergoing the process. Pero sinabit din rin namin sa DOJ kung meron mga violations in other than power obligations, no? Kasi may mga violations din sa contract at yung responsibility mo sa community. So, nandyan po yan. Kung ang sinasabi niyo po, penalties up to refund, kung dapat lang, igagawin po yun ng ERC. City para pumalabanan ng fake news. Oh, thank you. So yung fake news, nakipag-cooperate po kami sa civil society at saka sa mga private sector. So sumulat na po kami 2 weeks ago pa kay Mr. Mark Zuckerberg. And na-acknowledge naman po yung sulat natin. And ang request po natin sa kanya is bumalik ang Facebook dun sa original adhikain niya to connect people and bring people together. Kasi po ngayon, sa totoo lang, dahil sa fake news, nagkakawatak-watak tayo .
Kaya yun po yung hiningi natin kay Mr. Mark Zuckerberg. And nakita po namin recently yung action po ng Facebook. Tulad na lang po sa illegal online gambling. Ang bilis nilang kinausap yung mga influencer nila na kayo, kapag nag-endorso kayo ng illegal, baka matanggal kayo. So nakikinig naman and umaasa po kami na eventually masusugpo natin yung fake news. Sisimulan na po natin doon sa mga malalaking social media platforms. Thank you for that. At huwag niyo na pong bitawan ng mic. Ito pa po ang tanong, Mr. Henry. What is the status of the free Wi-Fi for all program? And how many more areas will be covered in 2026? Okay. So yung free Wi-Fi po, nasa budget center, ganyan, malapit na po naming lagyan yan. Siguro hintayin nyo hanggang end of 2026 kasi ang priority po namin ngayon is lahat ng eskwelahan ng DepEd. So yan, tatapusin po natin yan. Tapos next year, Dito mismo sa building na to, minasagap ako eh. Ang pangalan ba niya is DICT Free Wi-Fi? tama naman. Yun na yun. Wi-Fi for all, oo. So, Pero Yuse Claire, eto rin, marami kasi ring mga establishment na nagbibigay pa rin ng free Wi-Fi din. So yung LGU pwedeng magbigay ng sarili nilang free Wi-Fi. Ang ginagawa namin ngayon, nag-uusap kami ng NTC para hindi magkaroon ng lituhan. I-standardize po natin kung ano yung pangalan, yung tinatawag natin na SSID. Kung ano yung SSID na mandato ng gobyerno. Kasi yun isi-secure natin. Tapos yung susunod na evolution, para talagang secure siya, dapat gamitin mo yung national ID mo para makagamit ka. Para matrack namin kung sino yung mga gumagamit. Ngayon kasi nagkakalituhan eh. Pag pumasok po kayo dito, pwedeng DICT Free Wi-Fi for all. And yun nga, may iba nagpapanggap na free Wi-Fi pero kinukuha yung data nyo. So, i-standardize po natin yan in the coming weeks. yan, good news po yan. So, ingat din po pala tayo sa paggamit. Yes. Ay, ngayon naman po, bibigyan natin ng pagkakataon. Ay, kanina po pala ang nagtanong mula sa business world. Yan. Okay. Bibigyan din natin ng pagkakataon ng mga mag-aaral na nandito para sa kanilang mga katanungan. Unahin po natin mula, of course, sa San Juan City Academic Senior High School, si Alina Grefalded or Grefaldeo. Nasaan si Alina? Okay, ito po ang tanong niya. Sa inyo pala, sir. Sa iyo pala. Kay Sekmani pala. Sa pagsusumiti ng listahan ng flood control projects sa iba't ibang rehiyon, mapapanugutan ba nila na maisaayos ang pag-function nito dahil ng hindi na ho nakitang gumana, yung mga hindi nakitang gumana nitong nakaraang mga bagyong dumating? Tama po. Maraming salamat din po sa tanong. As the President has directed us na ibibigay po namin yung listahan sa kanya, at the same time, gumawa na rin po kami ng audit team namin na papunta at tignan po ang kasalukuyang estado ating mga flood control projects. Although nakikita po namin doon sa app namin, yung project monitoring program namin, na nandoon pa naman yung mga flood control projects. But ganun pa man, gusto lang namin matiyak na talagang nandoon pa yung mga flood control projects at kung meron man nasira sa mga dahil sa pagdating ng mga ibang bagyo na nakaraang taon, kailangan po makukumpuni. Yun po ang titingnan po namin kaagad. Marami po ito, but I think lahat po ng district offices namin ay inutusan ko para tignan po lahat ng estado ng ating mga flood control projects all over the country po. So, Sekmani, ibig sabihin, lahat ng i-check niyo po at i-inspect, hindi lang yung 3 taon na ginawa po sa ilalim po ni Pangulong Marcos Jr. Opo. Opo, kasi marami din po yung mga flood control projects na ginawa ng previous administration, pero sa tingin ko po, may mga luma na rin po dito at marami pong dinaanan na bagyo at mga flooding at tinitingnan po namin kung efektibo pa yan o kaya kailangan po namin kukumpunihin po para maging more effective ulit po yung mga projects na yan. Thank you, Sekmani. Ito naman po ay mula kina Christine Rose Taopa, Arlene May Velarde, and Nigel Juno Milan. Nasaan sila? Ayun. Ayun, nakatayo po sila. Ito po ang tanong para kay Sec Vince. Roads and airports are being constructed to support business and tourism.
But for the people living in the surrounding areas, what benefits will we receive? Salamat po sa tanong. Thank you so much, guys, for the question. Una-una, no, yung infrastructure development, yung mga ginagawa ni Sekmani ng mga kalye, mga tulay, yung ginagawa ng mga DOTR na airports. Ang laki ng tulong nito sa community kasi nabibigyan ng maraming opportunities ang mga tao doon sa community na yon. So pag nagtayo ka ng kalye, nagtayo ka ng airport, nagtayo ka ng puerto, ang daming epekto nun para makapagnegosyo yung mga kababayan natin doon sa area na yon. At lalong-lalo na kapag ang isang area ay nabuksan natin sa turismo. No? So alam naman natin, no, sumisikat na ang bansa natin ngayon, iba't ibang bansa, no, as a major tourist destination, no, yung Siargao, Boracay, Palawan, no, iba't iba pang areas sa buong bansa. So, ang kailangan na lang talaga natin is pagandahin natin yung infrastructure dun sa mga area na yon. Kaya ngayon nga ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos is yung mga airports natin, lalo na sa mga tourist areas, talagang kailangan nating ayusin at pagandahin. Halimbawa, yung Siargao, no? Ang dami-daming mga turistang pumupunta dyan at dahil doon, yung mga nakatira sa Siargao, ang laki ng kanilang mga nagiging benepisyo. Maraming trabahong nakikreate, maraming mga kabuhayan ang nakikreate at bumubuti ang buhay ng mga kababayan natin doon. Pero, kailangan pagandahin naman natin ang infrastructure. Problema, yung airport sa Siargao, matagal siyang napag-iwanan. No? Napakaliit. Siksikan yung mga kababayan natin doon. So, sabi ng Pangulo, kailangan talagang ayusin natin yan, pagandahin natin. Kaya nga, next week, sisimulan na natin yung expansion ng Siargao Airport. No? Magsisimula na tayo and hopefully, sa darating na taon, maayos na yun at luluwag na at gaganda na ang Siargao Airport. At yun din ang gagawin natin sa iba't iba pang mga airports at iba pang mga transportation facilities sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na yung mga tourist areas. Sec Vince, mukhang nakalimutan mo banggitin yung Katiklan. Ay, isa pa yun. Oo nga pala. No, yung Katiklan, at nagpapasalamat tayo sa push ng ating Pangulo doon, no? At nagpapasalamat din tayo sa San Miguel Corporation, kay Mr. Ramon Ang dahil sa tagal ng daming delay nung pagpapatayo ng bagong terminal building sa Katiklan, nung 2-3 weeks ang nakaraan, gin-groundbreak na ng Pangulo mismo. No? At nangako ang San Miguel na within 24 months or maybe less, meron na tayong bagong napakaganda at napakagawag at napakamodernong airport sa Katiklan, Boracay. Ako di, mas lalong dadami ang turista sa Boracay. Dadami. Parang kailangan ko na rin ihanda ang aking Totoo po yan. two-piece. Naku, mukhang mai-excite yung mga nanonood sa iyo ngayon. Yusek Claire at Hindi ko dadami galo ang fans mo. Hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay yung two-piece, kung dito ba, para mahiya. Well, anyway, isa na lang pong katanungan mula kay Camille Manabat. Camille with the H. Camille, nasan ka? Ayan. Ito po kay Sec Henry. Makakasiguro po ba o secured po ba kayo sa system ng digital portal ng lahat ng ahensya o ang inilulunsad na eGov Super App? Unahin natin, Yusek Claire, yung eGov Super App. Alam niyo po, ngayon kami umaarangkada sa paglo-launch kasi bago namin linonch yan, pinag-aralan namin mabuti yung security aspect niyan. Hindi lang yung security, Yusek Claire. Ang sabi ng Presidente, alam mo, pag lahat na ng mga serbisyo nandyan na at 80 million Filipino gumagamit, hindi pwedeng mag-down yan. Isipin mo na lang, di ba? Pag isang segundo lang mag-down yan, daming tatawag sa amin. So, sinigurado po natin yan. And tuloy-tuloy po yung pagtatrabaho namin sa departamento para masigurado na stable and secure yung eGov Super App. Yun naman pong ibang portal ng mga ibang government agencies. There are 1,300 national agencies and about 54,000 LGUs. So naglalabas po kami ng security standards. Ito po'y tinutulak na po namin and before the end of 2026, isi-secure po natin lahat yan. Hindi lang po dahil technology ang ginagamit, kasama po sa batas yan. May mga push sa Kongreso at sa Senado to increase the level of cybersecurity in the whole of government.
So, isisecure po natin yan at tuloy-tuloy po nating gagawin yan. Maraming sa inyong lahat at sa ating panelist, Sec Manny, Sec Sharon, Sec Vince, Sec Henry, and Admin Almeda. Maraming salamat sa inyong pakikilahok. Bilang pagtatapos sa session natin ngayon, nais kong tanungin, bago po, hindi pa po kayo ligtas, nagpasalamat lang po ako. Okay? Okay. Ito po ang katanungan, ano ang aasahan ng taong bayan sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas mapaganda at maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas? Very briefly po, complete the sentence. Sa bagong Pilipinas, blank. Sec Manny. Ang bagong Pilipinas po, ang Department of Public Works and Highways, pinapangako po namin na dapat nandiyan po yung infrastructure program ng ating Pangulo. Marami po ang mga projects, flagship projects that we intend to implement actually during the term of the President. It will take me siguro mga 2-3 oras po na babaybayin ko lahat yung flagship projects nito. At tinitiyak po namin na isasagawa po namin ang mahusay at magandang infrastruktura sa bagong Pilipinas po ng programa ng ating Pangulo. Salamat, Sec Manny. Sec Sharon. Thank you. Bago ako gusto ko lang i-acknowledge ang mga gwapo at mga matatalinong taga-DOE na nandito. Nagbarong pa sila para lang maka-attend dito. Tumayo nga kayo. Sige nga. Minsan lang ito nagbabarong, palaging nasa field office itong mga ito at nag-i-inspect. Mga director at mga officials namin. Thank you. Itong bagong Pilipinas po ay sa akin po is isang bansa na may mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan at may disiplina para sa bayan. Hindi lang po para sa atin, kundi lalo na yung ating mga generation company, transmission, tsaka electric co-op. Kung lahat po ay may pagmamahal sa bayan, hindi po tayo magkaka-brown out siguro sa Siquijor. Thank you. Salamat, Sec Sharon. Sec Vince. Maraming salamat. Sa bagong Pilipinas, giginhawa na ang pag-commute ng mga kababayan natin. Wow. Thank you, John. Sec Henry. Ang utos po ng Presidente sa bagong Pilipinas, lahat konektado at kung hindi man libre, abot kaya. Ang sabi nga ng Presidente, lahat dapat konektado. Thank you po, Sec Henry. And Admin Almeda. During the SONA of the President, I was struck by his words when he said, numbers are nothing if it will not give positive impact to the lives of the Filipino people. Sa aking, in the few times na nakasama ko siya sa ground para solvein ang problema ng Siquijor at Marawi, ang parati niyang sinasabi sa amin, sa akin, humanap ka ng permanenteng solusyon. Kaya't kami po sa NEA, kasama po ang DOE, ay sisiguruhin namin na ang problema ng kuryente hindi lamang po mapapakinabangan at magbibigay ginhawa sa mga Pilipino sa termino ni Presidente Bongbong Marcos. Ito po ay hanggang sa mga darating na henerasyon. Yun po ang aasahan ng taong bayan sa bagong Pilipinas. Salamat. Maganda. At maraming salamat po sa ating mga panelists ng Infrastructure Development and Energy Security Cluster. Mabilis na paraan ng transportasyon, matitibay na daanan at mas maaasahang kuryente. Yan po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magbabalik po kami mamayang 3:00 ng hapon para sa good governance, peace and order and security. Ako po si Undersecretary Claire Castro at ito ang 2025 Post-SONA Discussions. Maraming salamat muli.